Isipin mo ang isang nilalang na sobrang mapanira na pinapayagan ka ng gobyerno na barilin ito mula sa helicopter gamit ang machine gun. Iyan ang realidad sa Texas ngayon. Pero kahit may thermal scopes at aerial assaults, tumataas pa rin ang bilang nila. Tinitingnan natin ang populasyon na mahigit 2 milyong hayop na kayang wasaki ng kabuhayan ng isang magsasaka sa isang gabi lang. Ito ay isang digmaan laban sa isang genetic masterpiece na dinisenyo para mabuhay. At ito pa, may bagong ebidensya na nagpapakita na ang mga pagtatangka nating lipulin, sila ay maaring nagpapalista pa sa kanila. Ang resulta ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang hybrid na bangungot na ginawi natin. Para maintindihan kung bakit mukhang war zone ang Texas ngayon, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Sa pinakasimula, nagsimula ang lahat mahigit 500 taon na ang nakakaraan. Noong 1493, nagdala si Christopher Columbus ng mga unang baboy sa West Indies. Hindi niya intensyon na magsimula ng isang invasion. Gusto lang niya ng walking food supply para sa kanyang mga mandaragat. Pero matalino ang mga hayop na ito at sila ay mga survivor. Noong 1539, ang explorer na si Hernando de Soto ay dumating sa Florida. Nagdala siya ng mga domestic na livestock sa United States. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang ilan sa kanila ay tumakas. Tumakbo sila patungo sa kagubatan at umunlad sila roon. Sa pagtatapos ng 1,500, nakarating na ang mga hayop na ito sa Texas. Ang mga historical records mula 1,500 at 78 ay aktwal na bumabanggit ng mga explorer na nakikipagkalakalan ng mga produktong baboy sa mga katutubong Amerikano. Sila ang mga ninuno ng Spanish hogs. Matitibay sila, mabibilis, at marunong silang mabuhay sa kagubatan. Pero ito ang catch. Ang tunay na problema ay nagsimula ng mas huli pa. Noong 1930s, ang mga rancher at sportsmen ay gumawa ng desisyon na binabayaran pa rin natin hanggang ngayon. Inisip nilang masaya sigurong pangasuhan ang Russian boars. Kaya nag-import sila ng Eurasian wild boars, malalaki, agresibong hayop mula sa Europe at Asia. At pinakawalan sila sa Texas. Akala nila mapipigilan sila ng mga bakod. Nagkamali sila. Tumakas ang mga Eurasian boar na ito. At pagkatapos, nakita nila ang mga feral na populasyon na naroon na mula pa sa mga Spanish explorer. Ang sumunod na nangyari ay parang galing sa isang science fiction na pelikula. Nag-breed sila. Gumawa sila ng hybrid na super pig. Pinagsama ng bagong hayop na ito ang mataas na reproduction rate ng domestic na hayop, kasama ang agresyon, laki, at talino ng wild boar. Ito ang dahilan kung bakit ganito ang resulta na nakikita natin ngayon. Hindi tayo nakikipaglaban sa isang ordinaryong hayop sa bukid. Nakikipaglaban tayo sa isang genetic masterpiece na dinisenyo para mabuhay. Ang hybrid vigor na ito ay nagbigay sa kanila ng mas magandang disease resistance at kakayahang mabuhay halos kahit saan. At iyon nga ang ginawa nila. Noong 1980s, nasa 23% lang ng Texas ang mga feral hog. Ngayon, kinuha na nila ang 79% ng estado. Ang tanging lugar na ligtas sa kanila ay ang El Paso County. At maaaring hindi rin iyon magtatagal. Tinitingnan natin ang populasyon na may higit 2.5 milyong hayop. Isipin mo ang numerong iyan. 2.5 milyong biological tank na gumagala at kumakain ng lahat ng makikita. At hindi pa iyon ang pinakamalala. Tinutulungan pa sila ng climate change. Habang nagbabago ang panahon, gumagalaw ang mga hog na ito patungong kanluran, papunta sa disyerto. Akala mo ba hindi kayang mabuhay ng baboy sa Chihuahuan Desert, di ba? Mali. Nag-a-adapt sila. Lumilipat sila sa mga lugar kung saan mababa ang density, mga 1 at 7 hog bawat square mile. Pero nagsasama-sama sila sa mga pinagmumula ng tubig. At kapag nakarating na sila sa tubig, nakakasindak ang resulta. Ipinakikita ng mga footage na ang mga human-assisted releases, mga taong iligal na naglilipat ng mga hayop sa mga bagong lugar para sa pangangaso, ang nagpabilis pa ng pagkalat. Ginawa nating isang statewide na sakuna, ang isang colonial import. Ang mga hayop na ito ay aabot sa maturity sa 6 na buwan lang. Ang isang babaeng baboy ay maaring manganak ng 2 beses sa isang taon na may 6 hanggang 12 biik sa bawat panganganak. Kalkulahin mo, maaring sumabog ang populasyon sa isang gabi. Walang natural na predator, walang makakapigil sa kanila. Kaya kapag nakikita mo ang mga eradication footage at ang mga helicopter na nagpapatumba sa kanila, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Gumugupit lang tayo ng mga dahon. Ang mga ugat ng invasion na ito ay malalim, 500 taon ang lalim. At ang resulta ay isang nilalang na perpektong dinisenyo para sakupin ang Texas. Pero kung akala mo nakakatakot ang kanilang kasaysayan, hintayin mong makita ang biological armor na na-evolve nila. Mas matalino sa aso mo at doble ang panganin. Basically, ang feral hog ay isang biological machine na ginawa para sa isang layunin, mabuhay. At napakagaling nila dito. Kapag tiningnan mo ang mga footage ng mga hayop na ito, nang malapitan,
may mapapansin kang agad. Sila ay gawa na parang mga tank. Ang mga lalaki o boar ay maaring tumimbang kahit saan mula 130 hanggang 220 libra. Pero ang ilang trophy boar ay maaaring umabot sa 400 libra. Isipin mo ang isang football lineman na tumatakbo sa iyo sa 4 na paa. May mga kutsilyo sa mukha. Hindi iyon ay kasaherasyon. Mayroon silang matatalim na tusks na maaaring lumaki hanggang 3 pulgada. Hindi ito pang display lang. Ginagamit nila ito sa labanan para ipagtanggol ang sarili at para maghukay. At ito pa, mayroon silang shoulder shield. Ito ay isang makapal na layer ng cartilage at scar tissue na tumatakip sa kanilang mga balikat. Ang shield na ito ay sobrang tibay na kayang pigilan nito ang mga small caliber na bala. Madalas ikwento ng mga mangangaso na tinamaan nila ang isang buwar sa balikat pero tumakbo lang ito na parang walang nangyari. Ito ang body armor ng kalikasan. Ang mga babae, uso, ay mas maliit. Karaniwang nasa 110 hanggang 180 libra. Pero huwag kang magpapaloko sa laki. Sila ang mga leader. Ang mga feral hog ay naglalakbay sa mga grupo na tinatawag na sounder. Ito ay mga family group na pinamumunuan ng isang dominant na babae. Ang mga lalaki ay karaniwang mag-isang naglalakbay. Pero ang mga babae ay nagsasama-sama para protektahan ang mga anak. At dito pumapasok ang kanilang katalinuhan. Sobrang talino nila. Sinasabi ng ilang eksperto na mas matalino pa sila sa mga aso. Natututo sila. Kung mag-trap ka ng isang sounder at may isang baboy na makatakas, hindi na muling papasok sa bitag ang baboy na iyon. Natututunan nila ang tunog ng helicopter. Natututunan nilang umiwas sa ilang mga lugar. Patuloy silang nag-a-adapt sa mga taktika natin. At kayang nilang mabuhay kahit saan. Ang Texas ay may iba't ibang biome. Mula sa piney woods, sa silangan hanggang sa brushland sa timog. Wala silang pakialam. Mayroon silang magaspang, mabalahibo na balat na maaaring itim, pula kayo manggi, o may batik. Nakakatulong ito sa kanilang maging hindi nakikita. Maaari kang nakatayo. 10 talampakan lang mula sa 100 librang boar sa gubat at hindi mo siya makikita hanggat hindi siya sumusugod sa iyo. Sila ay habitat generalist. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng isang partikular na uri ng kagubatan o bukid. Basta may makapal na takip at kaunting tubig, masaya na sila. Sa mga tuyong zona ng Texas, ang isang babae ay maaaring gumala sa mahigit 8,000 hektarya para lang makahanap ng pagkain. Ang isang lalaki ay maaaring gumala sa mahigit 12,000 hektarya. Pero kung sagana ang resources, nagsisiksikan sila at doon nangyayari ang pinsala. Ang kanilang dieta ay 80% halaman. Kumakain sila ng mga ugat, tubers, prutas at acorn. Mukhang walang masama, di ba? Hindi. Para makarating sa mga ugat na iyon, ginagamit nila ang kanilang mga nguso para maghukay. Tinatawag natin itong routing. Binabali-baliktad nila ang lupa para maghanap ng pagkain. Pero hindi lang sila naguhukay ng maliit na butas. Ang isang sounder ng mga hog ay kayang araruhin ang isang buong pastulan sa isang gabi lang. Ang footage ng isang bukirin na tinamaan ng mga hog ay mukhang binumba. Maaari nilang guluhin ang hanggang 20% ng lupa sa mga high density na lugar. Pero hindi lang halaman ang kinakain nila. Sila ay opportunistic omnivore. Ibig sabihin, kumakain sila ng kahit ano. Mga invertebrate, maliliit na hayop, at maging bangkay, mga patay na hayop. Ginagawa sila nitong ecosystem engineer. Pero sa masamang paraan, binabago nila ang kapaligiran para sa kanilang sarili at pinawasak nila ito para sa lahat. Ang reproduction rate, ang tunay na nakakagulat. Nanganganak ang mga babae buong taon kung malamig ang panahon. Buntis sila ng mga 115 araw. Naghuhukay sila ng mababaw na pugad na tinatawag na wallow para manganak. Ang mga biik ay ipinanganak na may mga guhit tulad ng maliliit na pakwan na tumutulong sa kanila na magtago sa damo. Nawiwayan sila sa 4 hanggang 6 na linggo lang. At dahil sila ay mga hybrid, matitibay sila. Sa Texas, walang natural na predator para sa mga adult na hog. Ang isang mountain lion o coyote ay maaring kumuha ng biik pero walang makikipaglaban sa isang full-grown na boar. Dahil dito, lumalaki ang kanilang populasyon ng mga 30% bawat taon kung wala tayong gagawin. Matitibay sila. Nakakaligtas sila sa baha. Nakakaligtas sila sa tagtuyot. Nakakaligtas sila sa nagyayelong temperatura. Sa tag-init, gumagawa sila ng mga walo, maputik na hukay malapit sa mga lawa para lumamig dahil hindi sila makapawis. Sa taglamig, gumagalaw sila para maghanap ng matitigas na nuts tulad ng pekan. At ito ang catch. Binawasak nila ang kompetisyon. Ipinakikita ng mga pag-aaral na kapag naglagay ka ng bakod para pigilan ang mga hog, bumabalik ang mga katutubong halaman. Tumataas ang biodiversity. Pero kung saan gumagala ang mga hog, nagdurusa ang lupa. Kinakain nila ang mga buto. Niyuyurakan nila ang mga punla. Tinatalo nila ang mga katutubong usa sa pagkain. Sa Davis Mountains, natuklasan ng mga mananaliksik na kumakain ng mga hog
ng halos puro halaman, kahit sa kapaligiran ng disyerto. Pinapatunayan ito na kayang nilang mabuhay halos kahit saan. Mahalaga ang pag-identify sa kanila dahil medyo kamukha nila ang isang katutubong hayop na tinatawag na habilina. Pero ang mga habilina ay mas maliit, karaniwang 40 hanggang 60 libra. Mayroon silang tuwid, pababang nakatutok na tusks at puting kolar ng buhok. Ayaw mong mapagkamalan ang dalawa. Ang mga hug ay may tuwid na buntot. Ang mga javelina ay wala. Mas malaki ang mga track ng hug. 3 hanggang 5 pulgada ang lapad. Ang biological machine na ito ay pinawasak ang Texas hektarya sa bawat hektarya. Pero ang pisikal na pinsala sa lupa ay simula pa lang ng bamumot. Ang pinsala ay hindi lang putik at lupa. Nalalagay sa panganib ang buong food supply. Ang ecological na halaga ng invasion. Kaya pag-usapan natin ang pera. Dahil ang resulta ng invasion na ito ay may presyo at napakalaki nito. Ang mga feral hog ay nagdudulot ng tinatayang 52 milyong dolyar na pinsala sa agrikultura ng Texas bawat taon. Sa buong bansa, ang numerong iyon ay 1.2 bilyong dolyar. Pero ang Texas ang pinakaapektado. Isipin mong ikaw ay isang magsasaka. Ilang buwan kang nagtanim ng mais, mani o melon. Nag-invest ka ng libu-libong dolyar sa mga buto at irigasyon. Pagkatapos isang umaga, nagmaneho ka papunta sa iyong bukid. Wala na. Sa isang gabi, dumaan ang isang sounder ng mga hog at kinain ng lahat. Binunot nila ang mga halaman. Nilapastangan nila ang natira. Ginuya pa nila ang mga irrigation line mo. Ang mga magsasaka ay nag-uulat ng pagkalugi ng hanggang 200,000 dolyar sa isang taon. Iyon ay life-changing na pera. Binawasak nito ang mga family business. Sinisira rin nila ang mga kagamitan. Kapag ang isang combine harvester ay tumama sa isang bunto ng matigas, ito yung lupa na iniwan ng routing ng hog, maaaring masira ang makina. Iyon ay libo-libo pang gastos sa pagpapaayos. Pero hindi lang mga pananim ang apektado, pati mga livestock. Nakikipagkompetensya ang mga hog sa mga baka para sa damo. Mas kaunting damo ay ibig sabihin, mas kaunting baka ang mapapakain. At tandaan, ang mga hog ay omnivore. Sila ay predator. Sa buong bansa, ang mga livestock producer ay nawawala ng 85 milyong dolyar sa isang taon dahil sa predation. Inaatake at kinakain ng mga hog ang mga baby na baka, tupa at kambing. Isa itong nakakatakot na realidad na hindi sapat na pinag-uusapan. At hindi lang sa kanayunan ang pinsala. Papunta na rin ito sa lungsod. Inaakyat ng mga hog ang mga suburb. Binawasak nila ang mga golf course, football field at mga harapan ng bahay. Naguhukay sila ng mga uod at worm. Binawasak ang mamahaling damo sa loob ng ilang minuto. Gumawa ang Texas A at M ng pag-aaral noong 2010. Tiningnan nila ang pagtanggal ng 36,000 hog mula sa halos 2 milyong hektarya. Pero kahit sa lahat ng pagsisikap na iyon, ang tinatayang nahuhuli ay mga 750,000 hog sa isang taon. Mukhang marami, di ba? Pero hindi pa sapat. Mas mabilis na lumalaki ang populasyon kaysa sa kayang tanggalin natin. At ang gastos ng paglaban sa kanila ay dagdag na 500 milyong dolyar sa buong estado. Iyon ay perang ginagastos sa mga bitag, bala, labor at bakod. Pero ito ang catch. Ang pinsalang pang-ekonomiya ay masama. Pero ang pinsala sa kapaligiran ay nakakasira ng puso. Ang mga feral hog ay mga bandalo. Binawasak nila ang kalusugan ng lupa. Kapag nag-root sila, niluluwag nila ang lupa na pagkatapos ay natatangay kapag umulan. Ang erosyon na ito ay nagbabara sa mga ilog at batis ng silt. Sa ilang lugar, binabawasan ng rooting ang kakayahan ng lupa na sumipsip ng tubig ng 50%. Nagdudulot ito ng mas maraming runoff at mas kaunting tubig para sa mga halamang tunay na nabibilang doon. At pagkatapos ay ang kalidad ng tubig. Mahilig sa tubig ang mga hog. Naglulublob sila dito. Nagpapadumi sila dito. Ipinakita ng mga pag-aaral sa Alabama na sa mga watershed na may mga hog, tumaas ang antas ng bakterya ng 40 beses kaysa normal. Ginagawa nilang toxic sludge ang malilinis na batis. Nasasaktanan ang mga isda. Nasasaktanan ang mga amphibian. Binawasak ang mga wetland na gumaganap bilang mga kidney ng kalikasan. Binawasak din nila ang mga katutubong wildlife. Kinakain nila ang mga itlog ng mga ibon na namamahinga sa lupa tulad ng quail. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang rate ng pagkabigo ng pugad na mahigit 11% ay direktang dulot ng mga hog. Pinapatay nila ang susunod na henerasyon ng mga ibon bago pa man sila mapisa. Nakikipagkompetensya sila sa mga white-tailed deer para sa mga acorn. Sa taglagas, ang mga acorn ay kritikal na pagkain para makaligtas ang mga usa sa taglamig. Kung kainin ng mga hog ang lahat, magugutom ang mga usa. Lumilikha ito ng vacuum effect sa ecosystem. Kinukuha nila ang lahat at walang ibinabalik. Pero marahil ang pinakakatakot na resulta na ibinunyag ng mga footage at pananaliksik ay ang hindi nakikitang banta, sakit. Ang mga feral hog ay mga naglalakad na biological weapon. Nagdadala sila ng mga sakit na maaaring lumipat sa mga livestock, alagang hayop, at maging sa mga tao.
Nagdadala sila ng swine brucellosis. Kung ikaw ay isang mangangaso at nasugatan ka habang kinakatay mo ang isang hog, maaari mo itong makuha. Nagdudulot ito ng mga sintomas na katulad ng trangkaso na maaaring tumagal ng maraming taon kung hindi gagamutin. Sa mga malubhang kaso, maaari itong magdulot ng pangmatagaling mga problema sa kalusugan. Ang aerial hunting at malawakang pagtrap ba ang solusyon? O ginagawa lang natin silang mas matalino? Ipinapakita ng datos na talo tayo. Pero sinasabi ng ilan na ang isang bagong lason ay maaring tapusin ang lahat. Ano sa tingin mo? Mag-drop ng comment sa baba. Kung may natutunan kang bago, i-hit ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga misteryo.